Ginaaghat ko kamo nga magkaurusa kita pamati ini nga programa Pamalandong. Usa ka programa nga nagpupukaw nga nagaaghat haaton han pagpamalandong han mga pulong han Dios. Mga pulong nga naghahatag haaton hin kinabuhi ngan paglaom. Mga pulong han Dios nga naghahatag hin kalamrag ngan kasulbaran han aton mga Awit sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungkusa mo. Bakit sa umaga naaalala ka? Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Mahawig, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungkusa mo. Ayaw kong makulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong makulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Maupay nga aga mga kasangkayan, salamat ang Diyos. Bag-o naliwat nga adlaw, bag-o nga kusog, bag-o nga kinabuhi nga ginhatag ang Diyos san kada usa. Kumusta sangkay bugto, gising-gising na, bugo sinirangan Visayas Region 8. So kumusta naton mga kasangkayan, kabugtuan, kaibigan, kapatid, my brother, my sisters in Christ, how are you today wherever you are? Sa bugos nga Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, around the world. Kumusta gising-gising na, coffee na kung may time. Salamat ang Ginoo tun kay usa naliwat ka adlaw nga mainusuwagon, usa ka adlaw nga mabinungahon, usa ka adlaw nga punuhan grasyahan Dios kay kaupod naton permi ang Ginoo. O kaman ano kaman ang gikinahanglan naton ang Dios kay hini nga kalibutan usa ka kamatuoran nga waray gud talaga kita kasiguruhan puno inihin mga pag-antos sa naton kinabuhi. Salit ang aton gikinahanglan, siguruhon naton didahan presensya, didahang kamutang Ginoo kay dida iya maangko naton ini nga tanan nga aton gimbibiling. Bisan pa man ang mga panginahanglan kada adlaw, kaya kita buligan, ngan kaya kita hatagan hang Ginoohan mga bendisyon kada adlaw. Salit kuno sa kakananay sa katatay nga namamati yan ang aga, dasigo nimo siguro imo ini ipahinumdom nimo mga anak, sumatan nimo hira kun ano ka makuri ang kinabuhi, labi na kun makaagi ka hinsugad nga sitwasyon ano. Hini nga kalibutan damo nagkadurod-dilain la nga mga panghitabo nga makahatag haaton hing kalisangan sobra nga kabido. May mga trahedya nga naabot natong kinabuhi, pero ang atong gikinahanglan rig-unon la naton ang aton pagtuo, pagsarig di dagud laha Dios, kupot kita, gunit kita han pulong han Dios. Di man naton danay na intindihan ano ang mga panghitabo, diri man naton kaya igsumat, diri naton kaya i-explain, pero ang gikinahanglan naton ang pagtapod nga igbutang naton paglaom dida gudla hag Ginoo. May mga panahon nga diri naton kaya ini dag-on, diri naton kaya dalhon,
pero pinaagihang kusog nga ginhatag ang Ginoo, dida gudla kita iya magsarig sangkay. Kumusta kaya ng adlaw? Kumusta ang imo kinabuhi? Kumusta ang mga kabugtuan na nagkadrodilain nga lugar dinhi ha Eastern Visayas? Kumusta kamo yan ang mga panahon? Ano nan iyo kahimtang? Siguro ang iba diri pa naka-move on tungod han mga panghitabo, and then nira kasing-kasing puno pa lagi hapon ning kahadlo, kabaraka, and then ada lagi hapon ining gintawag naton nga depresyon. So aton ginadman dinhi nga adlaw aton initapuson ang series mahitungod ang kinabuhi ni Jonah. And then aton tikangan liwat another example han usa ka tawo nga na-depress sa Old Testament, ano. So paano si Jonah bilang usa nga propeta na atong ginadman nga usahiya ka runaway prophets, usa ka punuhin kasina, an angry prophet, and then a self-centered, a self-righteous, and then nag-self-pity hiya. Unhappy prophets, usa ka ungrateful, talagang diri nagpapasalamat bisan man na diri niya angayan na basulon ang Ginoo, pero an iya mga bukang bibig amo ang pagbasol nga nag-iisog hiya han gimbuhat ang Ginoo, nga gimpasaylo ang Ginoo ang Nineveh nga usa ka mortal nga kaaway han Israel hadto nga mga panahon. Salit ang Ginoo nagahimuhin mga pamaagi nga nagipakita haiya kung anong klase hiya nga Dios nga bisan luyuhan mga gimbuhatan mga tao ano kadako ang sala, ang Ginoo talaga andam magpasaylo. So anhi kitahan chapter 4, siguro ang ibaha iyo inigin sundan ano nabasa na niyo tika nga chapter 1 up to this chapter 4. Now atong gipamalandungan kahapon ang verse 1 up to verse 8, and then imo makita nga didto na hunas in question niya ang Ginoo kay anong ginpasaylo niya, kay anong naghatag iya hina pagpasaylo or haghigayon basi makaharani ang mga tao han pagbasol haiya. Kaya ang gin-expectar ni Hunas mo ang sirot. So ang gimbuhat niya, this is a second time nga iya ginbayaan ang Ginoo nga kumadtuhiyahan usa ka lugar nga nag-uusaan, nga naghuhulat hiya didto kung anon himuon ang Ginoo nga nangandoy hiya, nagampo hiya nga mamatay hiya. So ang gimbuhat han Dios ginpatubo hiya samtang naghimo hiya ditong payag, naghimo yang balay-balay, ginpatubuan hiyan usa ka halaman nga asyat naghatag hiya hinlandong, and then kinabuwasan namatay lagi hapon ini. So in verse 9 aton inipadayunon up to verse 11. Chapter 4 in the book of Jonah, chapter 9. Sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, opo, nagagalit po ako. Gusto ko nang mamatay. Sinabi ng Panginoon, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan, ngunit nalungkot ka ng iyan ay mamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Nineveh? Ito'y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na 120,000 tao. Hindi alam kung ano ang mabuti o ang masama bukod pa sa maraming kawan. So imo makita din hisangkay nga ini nga mga panahon ang Ginoo nagpapahayag ang halaman usa ka mensahe ang Ginoo nga gipakita niya kang Hunas kung anong klase hiyang nga propeta, anong klase hiyang nga nagatuo ha Ginoo, nagasarig nga nagatuo lahiya, nagpasalamat lahiya kung may maupay nga bagay nga manabo, pero ang pag-abot nahan mga problema ging ku-question na naton ang Ginoo. Now baliko naton para mas maintindihan naton in verse 1 para maintindihan gud naton ang istorya sigurong iba nga namamati yan na diri niyo lubos nga naunawaan ini ano ba nananabo. So verse 1 na saring din, ngunit dahil dito nalungkot si Hunas at siya naggalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpatawad ng Dios sa Nineveh. Now kita waray gud ya kalipay na diri hiya nga pasayloon ini nga mga tawo nga makasasala kay para iya ang angayan gud haira amo ang sirot, amo ang usa ka judgment nga makarimandi mga dapat ihatag
kaira kung hustisya ang Ginoo. Pero sangkay ang Ginoo kasi puno hingugma. In verse 2, kaya't siya'y nanalangin, O Panginoon, hindi ba bago pa ako nagpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito nga ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahagapbagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpapatawad. Nautikang mismohan baba ni Hunas, nagdeklarahiya nga amoy ni ang Diyos nga iya ginalagaran. Punuhing kaluoy, punuhing gugma, diri basta-basta nga maghatagin sirot, tungtan iya paghigugma, gan andam hiya pagpasaylo. Salit ini nga mga panahon nagkaada sa ato na adman nga self-centered talaga inihihuna, self-righteous kauna iya. Hiyala iton makarit, hiyalat dapat, hiyalat angayan bindisyonan, hiyala waray yan nahimo nga sala. Kita nga tanan sangkay. Iba-iba la siguro nato nahimo nga mga kapakyasan na tubangan ang Ginoo. Amo balitaw nga gikinahanglan naton amo ang grasya gugmagudla ngan angayan naton pasalamatan ang Ginuhang tanan nga mga bagay. So ini nga mga hitabo nangandoy hunas nga mamatay, mas palabihon pa niyang mamatay hiya kaysa makita niya ini nga mga tao nga pasayloon ng Ginoo. Grabe. Sangkay sana maintindihan nimo ikaw nga namamati na kung Kristohanong ka, ang imong kasing-kasing puno yung pagdumot na diri ka nga mga tao bindisyonan, na diri kang mga tao makakilala ang Ginoo tun kay pagkita nimo, grabe na gud hira ka makasasala, grabe na gud nira ginbuhat nga mga pagtamay or anuman. Pero ikaw, nangalimtan nimo nga ikaw giha pinasaylo ang Ginoo. So, amo ining nag-isog hihuna. So, hini nga mga panahon, ang gimbuhat ang Ginoo para makita, gintestingan hiyan usa ka tanom. Now, intindiha ang kasing-kasing ang Ginoo dinhi sangkay. Kita aragod in verse 9, sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, opo, nagagalit po ako, gusto ko nang mamatay. Sangkay, ano bang ginkakagalit naton? Ano pa ginkakaisga naton hini nga kalibutan? May da ba kita rason? Nga maupay la kung makarawat kitan maupay, pero pag abutan mga problema di na kita maka-appreciate. Pag abutan mga testing ha kinabuhi, nagdadamdam ka na, sinisisi mo na ang Diyos. In verse 10, anong saring sinabi ng Panginoon, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan, ngunit nalungkot kang yan ay mamatay. Amoy ninusa ka, kung imo maintindihan ang kasing-kasing ang Ginoo dinhi, bagang gimpakitahan Dios kang hunas, hino ka ba hunas? Ano ban imo kinabuhi, di ba pinapasaylo kala ikaw? Di ba ginbuligan tala ikaw, gintagan tala ikaw kusog ang tanan libre, andi nagiisog ka nga akon pasayloon ini nga mga tao, kung nag-isog ka ini nga halaman nga waray inigamit, waray silbi nga diri mga ni ikaw nagpapatubo hiakuman. Angayan ba nimo ako sumbatan? Sangkay amoy gyap ini mananabuan nun, may mga panahon nga may mga trahedya nga naabot natong kinabuhi. Usahay maabutan naton mga problema kakurian, tapos anaton din himuon basulon ang Ginoo. Kay ano Ginoo nga sugad na nabuakon? Sangkay pwede ba diri natong basulon ang Dios? Pwede ba singon Ginoo, ano ba't akon pagkukulang kay no nga nahinabo ini? Instead nga basulon mo ang Ginoo, makadto kita at kalugaringon. Bangin naging self-righteous na la kita. Kitalat nagkikita kahunaan naton ginkakariti na kita enduro. Pero ang kamatuuran parehos la kita tubangan ang Diyos palpak. Tungod kay naton pagkita bagan gin-compare naton, may da kita suklanan. Anira sala dako-dakuan na gud hinduro usa ka truck. Anira kasalanan sugad na gud hini. Tapos an imo guti ay man la sangkay waray kasi dako or guti at tubangan ang Ginoo kikitahan Dios nimo kasing-kasing. Salit kon imo makita dinhi na sering ang Ginoo. Ako pa kaya ang hindi malungkot sa kalagayan ng Ninive? Grabe, inisangkay. Saring ang Ginoo, ini nga ni nga halaman, nag-iisog ka, nga namatay hiya kinabukasan, nga waray mang gamit, ini nga mao nga halaman, ini pa ka nga mga tao, nga 120,000 nga mga tao, hindi rin pa kaupod ang mga bata, nga mamatay nga sirutan ko, diri asya ito na akong kasing-kasing hunas, kung imong intindihon ng kasing-kasing ang Ginoo. Sangkay bugto, siguro,
ikaw nga na mamati yan ha. Ang ayan mula, i-search sa nimo kasing-kasing susiho nimo. Ikaw ba ay nagsusunod talaga ha Ginoo? Naintindihan mo ba talaga ang kasing-kasing ang Dios? Nga ang Ginoo talaga punong grasya. Gusto ang Ginoo nga ang kada usa makakilala kita, nga makahimo kita pagpaubusan naton kalugaringon. Hino ka man. Siguro masaring ka, may katungkulang ka, maiha ka na nga nag-alagad ang Ginoo, or ikaw nga na mamati yan ha. Di rin mo naintindihan nga sugad ka matinumanon, sugad ka punuhin grasya ang Ginoo. Sangkay masaring ako haimo nga ang Ginoo talaga gamhanan ngan punuhin paghigugma. Nasaring ang Psalms 145 verse 8 to 9. Ang Panginoon ay mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit. Ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalingan niya ay mamamalagi. Wow! Kita ang Ginoo punuhin gugma ngan grasya. Pero kita, hadidan may daging buhat nga diri maupay ang tao, labi na ako masaring kita, kay ginraog-daog ako, kay ginpasaktan ako, kay ginsugad ako ini. Yeah, siguro. Pero ikaw, kumusta man? Ano man imo gimbalos liwat? Di ba ikaw sugad giha? Di ba usa kaliwat ka tao nga waray liwat kaluoy, waray kaliwat pagpaid, tan imo kasing-kasing na punuhin pagdumot, puno liwathin pagbulos, pero nangalimta naton nga may Ginoo nga ini nga Ginoo, grabe niya gugma. Bisan anong gimbuhat na naton wari kita panahon ha iya, pero ang Ginoo nagpabilin nga nahigugma ha aton kinabuhi. Sangkay bugto, usay ni kaminsayang pagtawag ang Ginoo ha aton. Usay ni kaminsayang pagpahinumdum nga kita nga tanan kung ano kita yana, kung kita punuhan grasya, puno kitahan bendisyon tungod la liwat inihang kaluoy ngan grasya ngan gugmahan Ginoo. Sangkay bugto, kumusta nimo kinabuhi? Kung ikaw naghihinyap, kung gusto nimo makilala ini nga Dios nga punuhin grasya, tikangihan pag-abri nimo kasing-kasing ngan hini nga mga adlaw tugutan nimo nga ini nga Dios nga puno ang grasya ngan gugma magahadi ngan hiyanan imo pagaludhan, alagaron, pasalamatan. Ini nga kinabuhi ni Jonas, diri hiya nagpapasalamat ang Ginoo. Ungrateful nga nagatuo ha Ginoo. Damon mga katawhan nga panahon nga da ng kakurian, imbis nga pasalamatan naton, imbis nga aton hatagan ang Ginoohin pasidungog, nangalimtan naton ang Dios. Pero bisan pa man, ang Ginoo nagpabilin lagi hapon nga nahigugma. Yan ang aga sangkay bago ako magpadayon nga magadeklara imong panalangin, may dako sa kawit para Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naampun ko. Kung bisan pa sa akong mga kasakitan, giatiman niya ako og giampingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo, nag-anam na unta ako kahulog, apan gisapnay mo ako o Ginoo, pinaagi sa gugma mo nga way paglubag. Sa kagulanan ko, ilipay mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan
ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Sa panahon nga ako na malando, sa nabilin nga kinabuhi ko karon, ihalad ko na kini sa Ginoo. O bisan pang mga butang nga naangkon ko, unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Amen. Salamatan Ginoo. Ang Dios punuhin gugma, punuhin grasya, punuhin kaluoy, punuhin pagpasaylo. Walay gud rason kay ano nga diri naton sirbihan, alagaron ang Ginoo. Bisan but nga naton mga pinagdaanan, may mga panahon siguro nga ikaw nagrereklamo ang Ginoo tungodan mga panghitabo, tungodan mga kinabuhi nga mo ginaagian nga makuri, pero sangkay ang kikinahanglan naton amo ang pagtapod, pagkilala ha Ginoo. Sana ato naiintindihan ang kinabuhi ni Jonas usa ini kalarawan nga damon mga tao nga mas maupay la kita kumarawathin mga mag-upay nga bagay, pero pag abot nahan mga problema, pag-abot nahan mga kakurian, bisan pa man ngani itong mga nag-alagad na iya, nagasimba na iya, damo lagi hapong panahon nga nagreklamo tun kay diri mo naiintindihan nga ang Dios talaga punuin paghigugma. Kung basahon naton, yan ang aga din niya Psalms 103 verse 8 to verse 10, makita nimo din ni otrong ko sa mga awit 103 verse 8 to 10 na siring, ang Panginoon ay mahabagin, mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig, banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim, di katumbas ng pagsuway, kung siya'y magparusa, hindi tayo sinisingil, bagamat tayo'y may sala. Kita asang kay grabe, imo maintindihan, sugad gyap inian ang gugmahan Ginoo. Na kung imong kitahon ano kadako ang gugmahan Dios, padayunon ta. In verse 11 to 13, ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Sangkay amoy ni ang Diyos nga nagasugo kang Jonas nga duhan Ninive, nga gusto hang Ginoo nga pasayloon. So ini nga mga tao han Ninive hadidan humara ni hirahan Dios nga punuin grasya, ang Ginoo nagpasaylo. Sugad ha imo, sugad ha akon, nga hadida nga ang panahon nga nagpaubos kita natong kalugaringon, ang Ginoo nagahatag hinhigayon basi mabag-o naton kinabuhi. Ngan ikaw man nga namamati yan na, sugad liwat ang gusto hang Ginoo nga pagahimuon ang imo kinabuhi. Susihan nimo kasing-kasing, may Dios nga nahigugma. Gusto hang Ginoo nga ang atong kasing-kasing mapunuan, paghigugma, punuhin
pagpailob, punuhang kaluoy ngan grasya parehang Ginoo. Diri man kita perfecto, pero may Dios nga naghahatag aatonin bendisyon kada adlaw. Salit sang kay amoy niyan mensahe nga gustuhan Dios. Waray rason nga magiging ma-depress ka tungod ang mga panghitabo ha kalibutan hadida nga ikaw magatapod magasarig kay ang Ginoo Dios siya nga puno ang kaluoy. Ano man na nimo kahimtang yan ang mga panahon sangkay, hinuo ka man, ano man na nimo kinabuhi, siguro nagdadamdam kaging ku-question mo ang Dios ton kay may da kasakit, may da kabalatian, kay ano nga ikaw it nagkakasakit. Sangkay, imbis nga imo basulo ng Ginoo, pwede ba abrihan nimo kasing-kasing magpaubos ka, ngan mangaro ka pasaylo ang Ginoo. Siguro masiring ka ginraog-daog ako, puno ako hin mga pag-antos, injustice ang gimbuhat ang tao. Sangkay, Ginong Isus nga ni nga ginray sang ha krus nga waray sala, iya ginantos nga nagdeklara lagi hapon yan pasaylo, kay gusto niya kita nga tanan makakilala nga duha iya. Ikaw ngan ako ginpapasaylo tungod ang grasya ngan gugma ang Ginoo. Magaampo ako ha imo. Amay nga Dios nga makagarahom, damo salamat ani mo gugma. Yan nga aga Ginoo nagapaubos kami namong kalugaringon. Kung kami man napakyas, ay mga panahon man nga naging self-righteous kami. Nakahuna namon kami nan ginkakariti. Pero kami gihap Ginoo, nakaangkunhan imo grasya tungod han imo gugma. Imo kami gimpasaylo kay Dios ka nga puno ang pagpaid. Nagaampo ako na kung mga kabugtuan nga may mga problema kakurian, adahiran mga pagdumot kasina, kasing-kasing liwanan mo ini, hingugmangan pagpasaylo. May mga kabugtuan kami na waraya ng paglaom tungudan ira kinabuhi, adahiran mga balatian, ikaw magaupay, waray imposible ha imo Ginoo. Ininakon mga pag-ampo hanggara ni Ginoong Isus. Amen and amen. Sangkay, nagatuong ako nga ang Diyos may nagapagabuhaton na nimo kinabuhi ng tigang hini nga mga adlaw. Magalakaton ka nga may pagtapod pagsarigan Ginoo nga buhi ngan gamhanan. Ikumbida ko ang kada usa to join our worship. Aton simba nagtitikang alas 8 ngadto ha alas 9:30, 10:30 to 12 o'clock. Welcome ang bugos ni mga pamilya sangkay nga nagatuo kami may pagabuhaton ng Ginoo. Salamat ang Diyos. Ngayon pasalamatan ko akong mga kaupo din niya istasyon. Salamat sa mga staff. Salamat sa aton mga partners. Ngayon salamat nga waray kamusawa nga paday nagalin susunod din nga aton programa Lunes nga do Sabado kada alas 5 nga do alas 5:30. Ini ngayon sanggay Pastor Sito Canduli kaupod ko dito at technical side. Kuya Ariel Peñaloza magsisaring kami haimo yan ang aga. Nga higugmaong kagudan Diyos raw nga ng ginupad dayon magbindisyon han imo kinabuhi. Bugto, aada ka ba ha sitwasyon han imo kinabuhi nga nagugupong ka o nagbibiling ka hintabatunan han imo mga pakiana ha kinabuhi o kung diri ka na maaram kung ano it imo hihimuon? Bugto, may ada hito kabatunan ngan kasulbaran han imo mga problema. Hinaaghat ta ikaw hapag pamati ini nga programa Pamalandong. Hakada alas 5 ngadto alas 5:30 han aga, Lunes kada ha Sabado nga adlaw. Didi hini nga estasyon